Hindi ko inakala na darating ang araw na tatakas ako mula sa Madrid na parang isang kriminal na pinaghahanap. Isang iglap ng pagkadulas ng aking mga kamay. Isang tira ng bola na kapag pinapanood ko ulit, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit huli na nang ako'y tumalon. At buong Espanya ang tumawag sa akin gamit ang mga pinakamasasakit na salita. May sumulat na, hindi siya karapat-dapat tumayo sa harap ng goal. May mga nagsabing lumayas na raw ako at huwag nang magpakita. Akala ko sanay na ako sa presyon sa loob ng field, ngunit walang sino man ang masasanay na talikuran ng buong bansa para lamang itulak ka sa bangin. Nang tumuntong ako sa airport ng Cebu, ang unang naramdaman ko ay ang malagkit at maalinsangan na hangin sa aking balat, ang kakaibang amoy ng simoy ng dagat, at ang mga mapanuring tingin ng mga taong hindi man lang yata kilala kung sino ako. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakaramdam ako ng kaunting gaan ngunit kaunti lang. Dahil dito, walang may pakialam na ako ang dahilan kung bakit natanggal ang aming national team sa Euro qualifiers. Si Carlos, ang arogante kong teammate, ay naglakad sa unahan, lumingon at pabirong nagsabi, kahit papaano dito sa lugar na to, hindi ka nasusundan ng mga paparazzi. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan. Pumunta kami sa Pilipinas para maglaro sa isang three-nation friendly tournament, isang uri ng paligsahan na kung naging maayos lang sana ang takbo ng karera ko, hindi ko kailanman sasalihan. Ako ang goalkeeper ng Spain B team, totoo. Ngunit minsan akong naniwala na aakyat ako sa A team kung hindi lang dahil sa pagkakamaling iyon. Dumaan ang bus ng aming koponan sa Marcelo Fernan Bridge. Ang mga dilaw na ilaw nito ay umaabot sa ibabaw ng tubig, sumasalamin sa Mactan Channel na parang natutunaw na ginto. Sa mga oras na iyon, naisip ko, kung bibitaw kaya ako at mahulog sa tulay na iyon, may makakaalala kaya sa akin? May sinasabi si Carlos sa reporter na si Lucia, ngunit bingi ang aking mga tainga. Tumingin ako sa bintana at nakita ang mga mabababang bahay, ang mga kalsadang siksikan sa mga jeepney at tricycle ngunit may kakaibang kaayusan. Sa aming bansa, mas kaunti ang sasakyan, ngunit palagi kong nararamdaman ang pagiging agresibo, ang mga murahan, ang walang tigil na busina. Dito, dumadaan ang mga tao sa isa't isa na tila sanay na silang magbahagi ng iisang paghinga. Matatagpuan ang aming hotel malapit sa sentro ng lungsod. Mula sa kwarto ko sa sampang palapag, tanaw ang isang abalang kalsada. Pinatay ko ang lahat ng ilaw at tumayo sa dilim. Paanong ang isang banyagang lungsod ay naging ganito kapayapa? Marahil dahil hindi nila alam kung sino ako, o marahil dahil alam nila ngunit wala silang pakialam. Mas mahirap intindihin iyon. Sa Espanya, pinapansin lang ako ng mga tao kapag nagkakamali ako. Dito, isa lang akong ordinaryong lalaking nakatayo sa tabi ng salamin. Maikli lang ang naging team meeting. Nagsalita ang coach tungkol sa mga pamilyar na bagay, mentalidad, taktika, na isa itong friendly match, ngunit hindi dapat sirain ang imahe ng bansa. Narinig ko iyon ngunit hindi pumasok sa utak ko. Naupo ako sa isang sulok. Ibinaba ni Lucia ang kanyang kamera at binigyan ako ng tingin na mahirap basahin. Diego, ayos ka lang ba? Tumango ako, ngunit alam kong iyon ang unang kasinungalingan sa maraming kasinungalingan na sasabihin ko sa biyaheng ito. Hindi ako makatulog noong unang gabi. Ang mga nakakalasong komento sa internet ay patuloy na bumabaon sa aking isipan. Binuksan ko ang bintana upang papasukin ang hangin. Ang amoy ng dagat ay humalo sa amoy ng mga nagtitinda sa kalsada, tunog ng mga sasakyan, at tawa ng kung sino mula sa ibaba. Bigla kong napagtanto na matagal na akong hindi nakakarinig ng totoong tawa. Sa Madrid, ang pagtawa ay madalas kasabay ng alak at kaplastikan. Dito, umaalingaw ito na parang nag-uumpugang metal simple, diretsahan, walang itinatago. Sinubukan kong matulog ngunit hindi ko magawa. Ang imahe ng aking kamay na hindi naabot ang bola ay pabalik-balik sa aking utak. Sabi ng lahat, ako ang nagpabagsak sa national team. Tinawag ako ng media na lalaking hindi marunong tumalon sa tamang oras. At ang pinakamasakit sa lahat, baka tama sila. Minsan, hindi ko na rin kilala kung sino ako. Kailangan ng isang goalkeeper ng kumpiyansa, ngunit sa akin, ang natitira na lang ay kahungkagan. Kinaumagahan,
nagkaroon kami ng field familiarization. Ang Dynamic Herb Stadium sa Cebu ay hindi gaanong kalakihan, ngunit malinis at inaalaga ang mabuti. Humakbang ako sa luntiang damo at automatikong yumuko para haplusin ito. Kapuputol lang ng mga Pilipinong groundskeeper ng damo, sariwa pa ang amoy. Isang maintenance staff ang ngumiti at may sinabi sa wikang Bisaya na hindi ko naintindihan, ngunit nag-thumbs up siya sa akin. Isang maliit na kilos, ngunit napatigil ako. Sa Espanya, kahit ang mga naglilinis ng stadium ay tinitingnan ako ng may pandidiri na parang may utang ako sa kanila. Nag-practice ng free kick si Carlos, lumingon sa akin at ngumiti ng nakakaloko. Hoy, maghanda ka. Baka palusutin mo na naman ang bola sa kamay mo tulad nung nakaraan. Tumawa siya. Maaring isipin ng iba na biro lang iyon, ngunit alam kong hindi. Nilunok ko ang aking isasagot, hindi dahil mabait ako, kundi dahil sobrang pagod na akong makipaglaban kahit kanino. Kinahapunan, tinanong ako ni Lucia kung gusto kong sumama sa team para mamasyal. Tumanggi ako. Sinabi kong pagod ako, pero ang totoo, gusto ko lang mapag-isa. At habang mabagal na lumilipas ang hapon sa mabigat na atmosfera ng kwarto sa hotel, nagsimula akong makaramdam na unti-unti akong lumulubog. Nang mag-ilaw na ang lungsod, nagsuot ako ng manipis na jacket, nagsombrero, at lumabas ng kalsada. Walang patutunguhan, gusto ko lang takasan ang sarili ko. Naglakad ako sa kalsadang may mga puno hanggang sa makita ko ang sign ng Plaza Independencia. Pumasok ako sa malawak na parke na may maraming dilaw na ilaw at isang tahimik na fountain na parang maitim na salamin. May mga batang naglalaro ng sipa at bola sa di kalayuan. Ang kanilang mga tawa ay umaalingamngaw parang maliliit na apoy. Naupo ako sa isang sementadong upuan. Mas malamig ang simoy ng hangin kaysa sa inasahan ko. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon, lakas loob kong ibinulong sa sarili ko ang bagay na ilang buwan ko nang hindi matanggap. Pagod na ako, pagod na pagod na. Kung mawawala ako sa mundo ng football, may manghihinayang kaya? Siguro wala. Ano ba ang dapat pang hinayangan sa isang palpak na goalkeeper? Tinakpan ko ng kamay ang aking mukha, sinusubukang pigilan ang paninikip ng aking dibdib. Wala sa sariling naisip ko ang eksena bukas ng umaga, sasabihin ko sa coach ang bagay na hindi niya gustong marinig. Sasabihin kong gusto ko nang magretiro. Eksakto nang mabuo ang kaisipang iyon, may maliliit na yabag sa harapan ko, kasunod ang isang inosente at may puntong boses. Kuya, ikaw po ba, yung goalkeeper, na sinisigawan ng mga banyaga? Nanigas ako. Ang kamay ko ay nasa mukha pa rin, hindi makahinga. Alam kong hindi magiging madali ang sandaling ito, ngunit hindi ko inakalang babaguhin nito ang buong buhay ko. Hindi agad ako lumingon. Ang tanong na iyon ay bumagsak na parang isang maliit na bato sa kalmadong tubig, lumilikha ng mga alon na mas nakapagpalito kaysa nakapagpabigla sa akin. Yung goalkeeper na sinisigawan ng mga banyaga ang paraan ng pagkasabi niya ay napakagaan na parang itinuturo lang ang isang dumi sa damit at hindi ang sugat na patuloy na dumudugo sa puso ko. Ibinaba ko ang kamay ko at lumingon. Sa harap ko ay isang payat na batang babae, nakatali ang buhok, suot ang isang kupas na t-shirt, shorts at asul na tsinelas na pudpod na ang sakong. Sa tabi niya ay isang maliit na mesang gawa sa kawayan. Sa ibabaw nito ay may maliit na lalagyan ng mainit na taho at isang lumang basket na may takip na tela. Sa di kalayuan, isang matandang babae ang kanyang lola ang nakaupo habang nagpapaypay at nakatingin sa gawi namin. Pinilit kong ngumiti. Paano mo nalaman na ako yon? Nagkibit balikat ang bata ng napakanatural. Napanood ko po kasi sa YouTube nung isang araw, galit na galit sa inyo yung mga tao doon. Pati sa mga comment, daming nagmumura. Kamukhang kamukha po ninyo, yung sa video, kaya nakilala ko kayo. Sinabi niya ang tungkol sa mga nagagalit na tao nang walang kahit anong mali siya, para bang isang grupo lang ng mga malalayong tao sa screen ng kanyang cellphone. Habang ako, ang taong nasa gitna ng bagyo, ay nakaupo rito, halos abot kamay lang niya. Nanonood ka rin pala ng football? Tanong ko. Kalahati para mag-iba ng usapan, kalahati para iahon ang sarili ko sa pakiramdam na nakahubad ang kaluluwa ko. Opo, madalas. Ngumiti ang bata. Lumitaw ang malalaki niyang ngipin sa unahan. Si tatay ko po, paborito ang Barca. Tapos yung kapitbahay namin, Real Madrid.
Laging nag-aaway, yung dalawang yon. Ako, nanonood lang ng mga video para makita kung sino ang mas maganda lumipad. Sino ang mas maganda lumipad? Natawa ako. Unang beses sa loob ng maraming araw, kahit medyo pilit pakinggan. Sino sa tingin mo, ha? Sumagot siya ng simple. Parang sinasabi lang na mainit ang panahon ngayon. Nung isang araw po, nung tumalon kayo para saluhin, yung bola tapos dumulas sa kamay nyo. Minura kayo ng mga tao, pero para sa akin, ang ganda ng lipad nyo. Hindi ko inakala na ang mga salita ng isang bata ay magpapatibok ng ganito kabilis sa puso ko. Sa aming bansa, sinusuri nila ang anggulo ng talon ko, ang posisyon, ang unang hakbang, ang distansya ng gloves at ng bola. Wala pang sinuman na nagsabing, maganda ang lipad mo. Tumango ako, hindi gaanong nagtitiwala sa sarili kong boses. Pero hindi ko nasalo. Nakapasok ang bola. Opo, tumango siya. Pumasok nga po, pero hindi naman kayo nakatayo lang. Tumalon pa rin kayo. Nagalit sila kasi pumasok ang bola, pero pinanood ko po kayong mabuti. Umiwas ako ng tingin at tumitig sa fountain. Ang mga ilaw na sumasalamin sa tubig ay napuputol sa maliliit na linya. May naririnig na kuliglig sa paligid. Sa Madrid, kapag natatalo kami, ang natatandaan ko lang ay ang mga sipol at pangungutya. Dito, sa gitna ng parking ito, ang pinakamalalim na pagsusuri ng football ay nanggaling sa isang batang naglalako ng taho na may kalmadong boses ng isang taga Cebu. Kuya, nagpunta po ba kayo sa Pilipinas para lang maglaro dito? Tanong niya. Walang pahiwatig na nakikialam, nagtatanong lang talaga. Oo, sagot ko. Siguro. Tapos, depende na. Nagkibit balikat ako. Hindi ko gustong sabihin sa isang bata na iniisip ko ng magretiro. Hindi niyo pa po alam, tinitigan ako ng bata ng matagal na parang tinatantya kung mabigat ba o magaan ang mga salita ko. Tapos, hinila niya ang isang maliit na silya at umupo sa tabi ko nang hindi nagpapaalam. Napaka-natural ng kilos niya na parang ginagawa niya iyon sa lahat ng tao. Gusto niyo po ba ng taho, kuya? Tinuro niya ang lalagyan. Kakaluto lang po. Magkano? Bigla kong tanong. Ugali ng isang taong nabuhay ng matagal sa mundong lahat ng bagay ay may presyo. Umiling siya. Libre po. Marami naman po akong nabenta ngayon. Naglakad siya at nagsalin ng mainit na taho na may sago at arnibal sa isang maliit na plastic cup at iniabot sa akin. Mainit pa ito at may matamis na amoy. Humigop ako. Sa Espanya, sanay ako sa protein shakes, electrolytes, at mga inuming kinakalkula bawat miligramo. Dito, ang isang baso ng mainit na taho sa gabi na may kaunting lasa ng sunog na asukal sa ilalim ay nagpainit sa dibdib ko sa isang kakaibang paraan. Masarap po ba kuya? Tanong niya. Nagniningning ang mga mata. Oo, masarap. Medyo nagulat ako dahil naging totoo ang boses ko. Medyo may sunog ng kaunti sa ilalim, no? Tumawa siya ng malakas. Sabi ng lola ko, mas masarap daw po ang arnibal kapag medyo sunog, tumatagal ang tamis tapos hindi madaling mapanis. Naiintindihan niyo po ba? Sunog lang po, pero hindi sira. Sunog pero hindi sira. Inulit ko, may kung anong kumurot sa akin sa pangungusap na iyon na nagpabaling ng pansin ko. Opo, tumango siya, inuugoy ang mga paa. Parang kayo po, nadapa kayo tapos minura kayo ng mga tao. Pero para sa akin, buo pa rin kayo. Medyo nasunog lang ng kaunti, pero hindi naman nasira. Natahimik ako. Kung may magsasabi sa akin ito sa Europa, iisipin ko na sinusubukan lang nila akong aluin, ngunit sa boses ng batang ito, walang bahid ng awa. Sinabi niya iyon na parang isang universal na katotohanan, tulad ng pagsasabi na sisikat ulit ang araw bukas. Bigla siyang yumuko, kumuha ng isang maliit na bato sa paanan at inihagis sa tubig. Lumawak ang mga alon sa tubig. Dito po sa amin, kung sinong madapa, bumabangon. Wala namang magbabawal na, bumangon ka ulit kuya. Napalunok ako, biglang natuyo ang lalamunan ko, kahit hawak ko pa rin ang mainit na taho. Pero, sinubukan kong humanap ng salita. Sa pinanggalingan ko, hinding-hindi nila kinakalimutan ang pagkakamaling iyon. Bakit po kailangang tandaan? Lumingon siya at ipinihit ang ulo. Para hindi makalimutan, sagot ko, ramdam ko kung gaano ako katanga pakinggan para maalala kung sino ang naging dahilan ng pagkatalo ng buong team.
Nag-isip siya saglit na parang sinusuri ang kakatwang lohika ng isang dayuhang mundo. Dito po kasi, mabagal siyang nagsalita. Pag may nadapa, tutulungan mong ibangon tapos kalimutan na kasi nakakapagod po kung palagi mong tatandaan. Pero paano kung ang nadapa ay ang goalkeeper? Lumabas iyon bilang isang depensa sa sarili. Kung madapa ako, buong team ang babagsak? Nagkibit balikat siya. E di sa susunod, galingan niyo po para hindi na madapa. Pero nung tumalon kayo, ang ganda po talaga, bakit kailangan niyo pong manatiling nakahiga na lang? Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak, magkakahalo ang emosyon ko. Napakaganda ng lipad, inulit ko. Wala pang nagsabi niyan sa akin, huminga siya ng malalim, parang naghahandang magsabi ng napakahalagang bagay. Nung pinanood ko po yung video, nakita ko na ibinigay niyo ang lahat. Mukhang takot po kayo, pero tumalon pa rin kayo. Kung ako po yon, baka umiwas na lang ako. Kaya para sa akin, matapang kayo. Ang galing nyo kaya, tapos palagi kayong pinapagalitan. Ang labo po. Umiwas ako ng tingin. Nagpanggap na pinapanood ang mga batang naglalaro sa malayo. Naglalaro sila gamit ang isang sira-sirang bola. Walang jersey, walang referee, walang grandstand, walang camera. Ngunit ang kanilang tawa ay umaabot ng mas malayo kaysa sa anumang stadium na napaglaruan ko. Ano pong pangalan nyo? Tanong niya. Diego. Ikaw? Maya po. Inilahad niya ang kamay niya ng seryoso. Ang kanyang maliit na kamay ay may amoy ng minatamis na asukal ngunit mainit. Kinamayan ko siya na parang pumipirma sa isang kontratang walang papel. Kuya Diego. Ngumiti siya. Ang kanyang payat na mukha ay lumiwanag. Maglalaro po ba kayo bukas? Oo, siguro. Friendly match lang naman. Kahit na, sabi niya na parang naguutos. Bukas, kapag maaga akong nakabenta, manonood ako. Kapag nadapa po kayo ulit, hindi ko kayo tatawanan. Papalakpakan ko po kayo. Napatawa ako ng mahina. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong pilit. Pag nadapa, papalakpakan? Opo, sagot niya. Sabay hagis ulit ng bato sa tubig. Tsaka may manonood na po sa inyo. Tiningnan ko siya. Isang 10 taong gulang na batang nagtitinda ng taho at pandekoko gabi-gabi. Kinakausap ako na parang isang veteranong teammate. Gusto ko siyang tanungin ng maraming bagay. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit kailangan mong magtinda ng ganitong gabi na? Bakit ka magsalita na parang ilang beses ka na ring nadapa pero nanahimik ako? May mga tanong na hindi dapat itanong sa unang pagkikita. Gabi na, Maya. Narinig namin ang sigaw ng kanyang lola mula sa kabila. Umuwi na tayo, may pasok ka pa bukas. Opo, Lola. Lumingon siya sa akin. Ubusin niyo na po yan, kuya. Bukas po, pumunta ulit kayo rito ha. Pagkabenta ko po, pupuntahan ko kayo. Tiningnan ko ang kalahating baso ng taho. Humigop pa ako at bigla kong naramdaman na lumuwag ang lalamunan ko. Baka busy ako bukas sa practice, sabi ko. Ngunit hindi ako sigurado sa boses ko. Tingnan natin. Tiningnan niya ako na tila nababasa niya na ang tingnan natin ay isang pag-iwas. Sige po, tumango siya na hindi namimilit. Kung hindi po kayo makakapunta, okay lang. Ngunit tumigil siya sandali. Tumingala, ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa itim niyang mga mata. Dito po sa amin, pag nadapa ka tulad niyo, bumabangon po kami agad. Paano ka po mananatiling nakadapa lang? Mabilis niyang niligpit ang kanyang maliit na mesa, ang basket, ang lalagyan ng taho at tumakbo pabalik sa kanyang lola. Naupo pa ako roon sandali, nakikinig sa tunog ng kanyang pudpod na tsinelas hanggang sa mawala ito. Mas malamig ang hangin ngayon. Tiningnan ko ang mga kamay ko, naroon pa rin ang mga kalyo sa ilalim ng gloves. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, ang ideyang magretiro at sumuko na sa coach kinabukasan ay naglaho. Tumingala ako sa kalangitan ng lungsod sa tabi ng dagat, tinatanong ang sarili kung paanong ang isang batang nagtitinda ng taho ay nakapagsabi ng mga bagay na magpapabago sa pananaw sa buhay ng isang national team goalkeeper. Hindi ako sigurado sa mangyayari bukas, ngunit alam kong nangako ako sa isang tao kahit hindi ko ito binigkas. At pakiramdam ko, sa bansang ito, ang mga pangako ay hindi dapat binabali. Halos hindi ako nakatulog buong gabi. Hindi dahil sa laro kinabukasan, kundi dahil sa imahe ng payat na bata, sa kanyang maliwanag na ngiti, at sa kanyang matunog na boses Cebuano
na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang ganda ng lipad mo, dito pag nadapa, bumabangon agad. Pabalik-balik ako sa kama. Minsan nakikita ko ang sarili kong tumatalon sa laban kontra Portugal, nadulas ang bola sa ilalim ng braso ko. Sa Espanya, tinawag itong pinakanakakahiyang pagkakamali ng isang goalkeeper. Dito, tinawag ito ng isang bata na maganda. Malapit ng mag-umaga nang bumangon ako at binuksan ang kurtina. Binalot ng manipis na hamog ang Cebu City. Mula sa sampang palapag ng hotel, nakikita ko ang mga jeepney na nag-uumpisa ng bumiyahe sa Osmeña Boulevard. Nagbubukas na ang ilang mga karinderya. Sa amin, sanay ako sa mga nagbubuhol-buhol na traffic, may ingay na busina, at mga reporter na nagtatago sa puno para hanapan ako ng butas. Dito, ang lungsod ay gumigising ng kasinggaan ng isang paghinga. Nagsuot ako ng t-shirt at jogging pants at naglakad pababa sa lobby. Wala kaming morning practice, puro lang taktikang pag-aaralan sa hapon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang ay ayaw pumunta ng mga paa ko sa gym gaya ng nakasanayan. At dinala nila ako pabalik sa Plaza Independencia. Kahit hindi ako sumagot ng oo, ginawa na ng katawan ko ang pangako. Mas maraming tao sa parke ng 6 ng umaga kaysa kagabi. May mga matatandang nagjo-jogging, nagta-tai chi malapit sa tubig, mga batang naglalakad papuntang eskwela. Lumingalinga ako, kalahating umaasa, at kalahating natatakot na makita si Maya. Wala pa siya. Naupo ako sa lumang silyang bato kung saan kami nag-usap kagabi. Ang hamog sa ibabaw ng tubig ay parang nagkalat na pilak. Wala sa sarili akong napangiti nang maalala ang sinabi niya. Mas masarap ang arnibal kapag medyo sunog, tumatagal ang tamis. Iniisip ko pa lang kung paanong ang isang 10 taong gulang na bata ay nagsasalita na parang isang maliit na pilosopo nang may narinig akong lagitgit ng bisikleta sa likuran ko. Kuya Diego, pumunta po talaga kayo. Lumingon ako. Ipinaparada ni Maya ang isang kalawanging bisikleta sa puno. Ang kanyang bag ay nakasabit sa isang balikat, mas mataas ang tali ng buhok niya ngayon. Suot niya ang puting blusa at asul na palda ng public school at nakasuot pa rin siya ng pudpod na tsinelas. Natawa ako, hindi ko alam kung bakit ako ganito kasaya. Papasok ka na sa school pero dumaan ka pa rito? Opo. Ipinatong niya ang isang maliit na supot sa silya. Nagluluto na po si Lola ng pan de coco para mamaya, dinalhan ko po kayo muna nito. Inabot niya sa akin ang isang brown paper bag. Sa loob ay may 2 maiinit pang pan de coco. Bigay ko po sa inyo. Sabi ng lola ko, ang maglalaro raw po ng football na hindi nag-aalmusal ay mapapagalitan, narinig nyo? Tumawa ako at umiling. Pakisabi sa lola mo, salamat pero hindi ko sigurado kung mauubos ko ang 2 ito. Okay lang po yan, kumindat siya. Kapag hindi nyo po kinain, matutumba talaga kayo niyan. Nabulunan ako sa pagtawa. Ang batang ito, lahat ng lumalabas sa bibig ay nakakatawa, pero tumatagos sa pinakamasakit na parte ng puso ko at nagpapagaan sa pakiramdam ko sa halip na mainis ako. Pinunit ko ang isang piraso ng tinapay at kinain. Napakasarap, mainit, malambot, may matamis na niyog sa loob. Walang anumang protein bar sa Europa ang makakapagbigay ng ganitong pakiramdam. Maya, tiningnan ko siya. Kagabi sabi mo, kahit hindi ako pumunta, ayos lang. Opo, totoo naman po yon. Umupo siya sa tabi ko. Kung hindi kayo pumunta, hindi naman po ako magagalit. Pero, pinaglaruan niya ang dulo ng buhok niya at tumingala. Kung pumunta kayo, mas mabuti. Bakit? Kasi po, kapag malungkot ang isang tao, tapos may nakikinig sa kanila, medyo nababawasan po yung lungkot nila. Ang simpleng pangungusap na iyon, ay dahan-dahang nag-alis ng mga bakal na baluti na suot ko sa matagal na panahon. Hindi ako makatulog kagabi, pag-amin ko. Alam ko po. Tumango siya, na parang natural na bagay lang iyon. Kapag malungkot ang matatanda, hindi po talaga sila makatulog. Tiningnan ko siya at napatawa. Ang dami mo namang alam. Lagi pong sinasabi ni Lola yan eh. Nagkibit balikat siya. Nung nawalan po ng trabaho si tatay, hindi rin po makatulog si Lola. Ganyan din po yung sinabi niya. Isang saglit ng katahimikan, naging seryoso ang mukha ko. Kamusta na ang tatay mo ngayon? Isa na po siyang construction worker. Nakakapagod daw po, pero masaya. Ngumiti siya ng isang ngiting magpapadama sa iyo ng awa at paghanga. Sabi ni Lola,
Ang matatanda kapag nadapa, dapat din pong bumangon kasi sino raw pong magpapakain sa akin? Sumimangot siya at tiningnan ako ng matalim. Kaya po nasabi ko na kahit sinong madapa, dapat bumangon. Opo, tumango siya ng mariin. Mas matinding madapa ang tatay ko kaysa sa inyo, pero nakabangon siya. Kayo po, player kayo, malakas kayo. Huminga ako ng napakalalim. Kung kagabi ay isa akong basag na lalaki, ngayong umaga ay pakiramdam ko pinagtagpi-tagpi ako ng bawat maliit na salita ng batang ito. Tumunog ang kampana ng bisikleta mula sa gate. Isang grupo ng mga batang nakauniporme ang naglalakad. Sige po, papasok na ako. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang palda. Mamayang hapon ang laro nyo, di ba? Oo, sagot ko. Galingan nyo po yung talon nyo ha? Binigkas niya, bawat salita ng may diin. Tapos kapag nadapa kayo, nag-thumbs up siya. Papalakpakan ko po kayo. Natawa ako ng malakas. Sumakay siya sa bisikleta, pumadyak ng ilang metro, tapos lumingon at sumigaw ng mahina. Kuya, wag nyo na pong isiping magretiro ha. Nagulat ako. Wala akong sinabi sa kanya tungkol doon, pero alam niya. Tiningnan ko ang figura niya hanggang sa mawala siya sa kanto. Habang ang araw sa umaga ay lumalaganap at sumasalamin na parang ginto sa tubig ng fountain. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakahinga ako ng malalim na walang nakadagan na bato sa aking dibdib. Isang friendly match lang ito, walang titulo, walang ranking points, walang may totoong pakialam. Ngunit alam kong may isang batang nagtitinda ng pan de coco na mas magpapahalaga sa larong ito kaysa kahit sinong tao sa Espanya. At dahil doon, gusto kong maglaro na parang ito na ang huling laro ng buhay ko. Tumayo ako, hawak ng mahigpit ang paper bag ng tinapay. Kung sa bansang ito ay walang sinuman ang hinahayaang manatiling nakadapa, pues hindi rin ako mananatiling nakadapa. Kailangan kong bumangon. Kahit pilit kong pakalmahin ang aking sarili, ramdam ko pa rin ang paninigas ng aking katawan habang pumapasok ang aming bus sa gate ng Cebu City Sports Center. Nakakagulat ang ingay at sigla sa labas, higit pa sa inaasahan ko para sa isang walang kwentang friendly match. Mula sa bintana, nakita ko ang mga Pilipinong fans na nakasuot ng pula, may dala pang mga tambol na animoy sinulog at mga watawat. Hindi naman talaga sila nandito para panoorin kami. Nandito sila dahil sa sarili nilang pagmamahal sa football. Ngunit sa kakaibang dahilan, nakaramdam ako ng init mula sa mga taong iyon. Parang pinahihintulutan akong makiisa sa isang bagay na hindi naman talaga sa akin. Si Carlos na nakaupo sa tabi ko ay ipinatong ang braso sa upuan sa harap, nagsalita ng may halong biro at pangungutya. Sana hindi ka na madulas ngayon, Diego. Dito pa lang, kung masisira mo na ang imahe ng Espanya, ewan ko na lang. Tiningnan ko siya, tumawa siya, ngunit walang halong kabaitan ang tawang iyon. Relax, amigo, friendly lang ito. Anong kinakabahan mo? Umiwas ako ng tingin sa bintana at hindi na sumagot. Sa Europa, sanay ako sa ganitong mga patutsada. Ngunit ngayong umaga, pagkatapos kong makilala si Maya, ayaw ko nang dalhin ang ganyang negatibong enerhiya sa utak ko. Ang boses ng bata ay nakadikit sa isip ko na parang pulot. Galingan niyo po. Yung talon nyo, pag nadapa kayo, papalakpakan ko kayo. Nang huminto ang bus, ako ang unang bumaba. Ang maalinsangang init ng Agosto sa Cebu ay humampas sa mukha ko, ngunit narinig ko ang mahinang ihip ng hangin mula sa dagat na parang tibok ng tambol sa ere. May mga batang nakatayo sa labas ng gate na kumakaway, may mga sumisigaw pa ng Hello Spain. Wala sa sariling ngumiti ako at kumaway pabalik. Hindi ito ugali ng isang goalkeeping Espanyol na binabato ng presyon at sumpa, kundi isang reaksyon ng totoong ako. Ang taong ito ay hindi ang sikat na goalkeeper na si Diego, kundi ang Diego na nakaupo kaninang umaga sa parke kasama ng isang batang Pilipino. Sa locker room, nagsalita ang coach tungkol sa formasyon, sa pagpwesto, sa pagbabasa ng sitwasyon. Nakikinig ako pero walang pumapasok. Ang iniisip ko lang ay ang dalawang mensaheng nasa isip ko, isa mula kaninang tanghali, isa mula kagabi. Ang boses ni Carlos at ang boses ni Maya. Magkatabi. Magkapatong ang dalawang mundong ito, ngunit hindi naghahalo. Ang isa ay mabigat at madilim, ang isa ay magaan at maliwanag. Bago kami lumabas para mag-warm up, palihim akong sumulyap sa grandstand sa kanlurang bahagi, isang puting uniforme, asul na palda,
strap ng bag at mga paang umuugoy sa ibabaw ng bleachers. Totoong nandoon si Maya, katabi ang kanyang lola at isang basket na nakasabit sa bisikleta. Nakita niya ako. Itinaas niya ang kanyang kamay, walang sigaw, walang talon, isang magaan na kaway lang na parang nagsasabing, "Nandito po ako." Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay tumunog ang pito para sa warm-up. Nagsimula ang laro sa mas mabagal na bilis, kumpara sa mga internasyonal na laban na nilalaruan ko. Ngunit hindi ito nagpagaan ng pakiramdam ko. Napilitan akong harapin ang napakaraming tahimik na sandali na nagbigay daan upang marinig ko ang mga pagdududa sa aking utak. Lumipas ang unang half ng walang gaanong panganib, nasalo ko ang ilang simpleng bola. Si Carlos sa unahan ay naglalaro para magpasikat, panay ang tira mula sa malayo kahit hindi kailangan. Minsan, dumaan siya sa harap ko at nagsalita, "Nakita mo na, madali lang. Siguradong walang pangit na highlight ngayon." Hindi ako sumagot. Sa kalagitnaan ng laro, isang Pilipinong player ang tumira mula sa malayo, nag-iba ng direksyon ang bola dahil tumama ito sa paa ng defender namin. Ang bolang iyon ay sapat na para malaglag ang puso ko. Ngunit mabilis akong tumalon pa kanan, ginamit ang dulo ng mga daliri ko para itulak ang bola palabas ng linya. Isang masigabong palakpakan ang pumutok mula sa grandstand. Hindi mula sa VIP area, hindi mula sa mga fans ng Espanya, kundi mula sa mga Pilipinong nakapula. Sa gitna noon, narinig ko ang boses ng isang bata. "Ang ganda ng lipad mo, kuya." Tumingala ako sa grandstand. Nakatayo si Maya, nakatakip ang dalawang kamay sa bibig upang isigaw iyon para marinig ko. Natawa ako. Sa isang saglit, hindi ko naramdamang nagko-compete ako, naramdaman kong naglalaro ako. Ngunit, hindi nagtagal ang pakiramdam na iyon. Sa ika-61 minuto, nagpasa si Carlos pabalik ng isang napakalakas at walang kwentang bola, hindi tinitingnan ang posisyon ko. Ang ganitong sitwasyon ay karaniwang tatama lang sa harap ko, ngunit basa ang damo, dumulas ang bola, at huli na ang reaksyon ko. Tumalbog ang bola palayo sa kamay ko, muntik nang lumampas sa puting linya. Pinigil ng buong stadium ang kanilang paghinga. Tumalon ako't niyakap ang bola bago ito pumasok sa goal. Ngunit agad na umalingaw-ngaw ang bulungan, at si Carlos, na parang naghihintay ng pagkakataon, ay sumigaw. "Ano na naman, Diego? Balak mo ba kaming patayin ulit?" Nagulat ang buong team. Isang friendly match, pero pakiramdam ko ay World Cup final dahil lang sa isang tira. Tumayo ako na walang sinasabi, ngunit sa utak ko, lahat ng alaala ng pagkadulas sa Euro qualifiers ay rumagasa na parang isang maitim na alon. Narinig ko ang mga manunood na pumalakpak para sa akin, hindi para sa laro. Pumalakpak sila para hindi ako sumuko. Tumingala ako para hanapin ang puting uniforme ni Maya. Hindi na siya nakaupo. Nakatayo na siya sa mismong gilid ng harang, mahigpit na nakahawak at sumisigaw gamit ang isang malinaw na boses na naririnig ko kahit napakalayo ng distansya. "Bumangon ka, kuya." Nakatayo na ako, ngunit ang sinabi niyang iyon ay nagpabalik ng tibok sa puso ko. Bilang patunay sa sinabi niya, itinaas niya ang plastic cup ng taho na ibinigay ng lola niya, tila nagpapaalala. Ang arnibal na sunog sa ilalim ay mas matagal ang tamis. Ngumiti ako kahit nanigas ang buong katawan ko. Pinalitan ng coach ang taktika, naging mas mabilis ang laro, walang tigil ang pag-atake sa pwesto ko. Wala na akong pakialam kay Carlos. Bawat bolang dumating, maayos, malinis at sigurado ang hawak ko. Hindi man ito perpekto. Ngunit matatag ako. Sa ika-103 minuto, umatake sa gitna ang home team. Ipinasa ang bola pabalik at isang napakalakas na sipa ang pinakawalan. Tumalon ako, ibinuhos ang lahat ng lakas ko upang suntukin ang bola palayo sa goal. Isang pagtalon na mas maganda pa sa kahit anong highlight na nagawa ko sa buong buhay ko. Sumabog ang sigawan sa stadium hindi lang sa pwesto ni Maya, kundi sa buong Cebu City Sports Center. Nakahiga ako sa damo ng ilang segundo, parang tambol sa piyesta ang tibok ng puso ko. At sa gitna ng malakas na ingay, isang boses lang ang narinig ko. Ang inosente at malinaw na boses. "Ang ganda ng lipad mo, kuya." Natawa ako habang nakahiga pa sa damo. Natapos ang laro sa 1-foul na tabla. Walang may pakialam. Walang tropeo sa larong ito. Walang medalya, walang Spanish media.
Ngunit pagtayo ko at pagpag ng damo sa gloves ko, nakita ko si Maya na tumatakbo sa gilid ng bleachers, pinipilit makalusot sa siksikan ng tao papunta sa tunnel. Binilisan ko ang paglakad, ilang metro na lang ang layo namin. Binuka ko ang bibig ko para magpasalamat o magbiro. Ngunit nang makalapit ako, nakita kong napatigil si Maya. Napahawak sa kanyang dibdib at potang-pota. Bago pa ako makapag-react, sumigaw ang lola niya mula sa likod. "Maya," sabi ko, "huwag kang magbabad sa init." Bumagsak ang bata sa harapan ko. Hindi ko na maalala kung gaano ako kabilis tumakbo palabas ng tunnel. Sa isang iglap, nakaluhod na ako sa tabi ng bata na nakahandusay sa mainit na semento. Tagaktak ang pawis sa noo niya, mabilis at putol-putol ang kanyang paghinga. Patakbong lumapit ang lola niya, namumutla ang mukha. Ang mga staff ng stadium ay nagtawag na ng medics. Yumuko ako at mahinang tinawag, "Maya, naririnig mo ba ako?" Bahagyang nakamulat ang mga mata niya, nasisilaw sa huling sikat ng araw. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng napakahina, halos hindi makita. "Wala po, kuya. Nasobrahan lang sa init." Ngunit pagtingin ko, alam kong hindi siya ayos. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi kinaya ang matinding init ng Agosto sa Cebu at halos buong second half siyang nakatayo. Isinisigaw ang pangalan ko, pumapalakpak para sa akin, nang hindi umiinom kahit isang patak ng tubig maliban sa maliit na baso ng taho. Binuhat ko siya. Napakagaan niya, halos magulat ako. Parang nagbubuhat lang ako ng basang damit. Nag-aagawan ang lola niya sa pag-aalala. "Ako na po, sir." "Ako na po." Sagot ko nang halos hindi nag-iisip. Pinanood ng buong team, security, at mga doktor ang eksenang buhat-buhat ko ang isang payat na bata habang gumagawa sila ng daan. Habang tumatakbo kami patungo sa klinik sa loob ng stadium, ang naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Walang sigaw ng fans, walang Carlos, walang coach. Ang naririnig ko lang ay ang mahinang paghinga ni Maya. Malamig ang aircon sa klinik, may puting ilaw at amoy ng gamot. Inihiga nila ang bata sa kama. Kinuha ng doktor ang blood pressure, naglagay ng malamig na bimpo at nagkabit ng dextrose. Nakaupo ang lola niya, walang tigil na nagdarasal. Nakatayo ako 1 metro ang layo, suot pa rin ang gloves ko, nanginginig ang mga kamay. Pawis na pawis ang batok ko, hindi ko alam kung dahil ba sa init o dahil sa takot. Makalipas ang ilang sandali, ang doktor. Hindi naman malala, nagkaroon lang siya ng mild heat stroke. Kapag nakapagpahinga, magiging maayos na. Nakahinga ako ng maluwag at parang nawalan ng lakas ang buong katawan ko na parang kakatapos lang manalasa ng isang malaking bagyo. Tumingin sa akin ang lola niya, yumuko ng napakababa. "Salamat po, Senyor Diego. Pasensya na po, hinayaan ko siyang nakatayo sa init ng matagal." Nagulat ako. "Hindi po, wala po kayong kasalanan. Ako po dapat ang humingi ng tawad." Nagtaka ang matanda. "Bakit po kayo magso-sorry?" Tumingin ako sa sapatos kong puno pa ng alikabok ng damo dahil nakatayo po siya doon. Para sa akin. Chiner niya po ako. Hindi po ako karapat-dapat para himatayin siya ng ganyan. Tinitigan ako ng matanda, ng matagal at nagsabi ng isang bagay na walang kinalaman sa medisina, ngunit direktang nagpagaling sa pinakamasakit na bahagi ng pagkatao ko. "Ang mga Pilipino po, kuya, handa kaming masaktan para sa mga taong lumalaban. Sanay po kami sa init, hindi po yan mamasamain ng bata." Alam niya po kung bakit siya nakatayo doon. Napalingon ako palayo, pilit na nilulunok ang isang emosyong hindi maipaliwanag. Makalipas ang 15 minuto, bahagyang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kisame, nakakunot ang noo, na parang inaalala kung anong nangyari. Pagkatapos, lumingon siya at nakitang nakatayo pa rin ako doon, suot pa rin ang gloves ko, nakatayo tulad ng isang lalaking hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Ngumiti siya ng pagod. "Ang ganda ng lipad mo, kuya." Natawa ako ng malakas, umiiyak namang tumawa ang lola niya. Naupo ako sa gilid ng kama, kinuha ang basang bimpo na ibinigay ng doktor at pinunasan ang pawis sa noo niya. "Sa susunod, huwag ka nang magbabad sa init ng matagal, ha?" Tumango siya ng mahina. "Opo, pero natakot po kasi akong madapa kayo ulit eh." Napapikit ako. "Bakit mo naman naisip yon?" "Kasi nung nasalo niyo yung bola kanina, nakita kong bumagal yung kilos niyo.
Natakot po ako na baka maalala nyo yung dati, tapos madapa ang puso nyo. Hindi madapa sa damuhan, hindi madapa dahil sa bola. Madapa ang puso. Paano ang isang 10 taong gulang na bata ay mas kilala ako kaysa sa media ng Espanya, kaysa kay Carlos, at kaysa sa mismong sarili ko? Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Yumuko ako, at basag ang boses na nagsalita. Hindi na ako madadapa. Tandaan mo to, hindi na ako madadapa. Ngumiti si Maya. Medyo malabo pa ang mga mata dahil sa pagod. Talaga po? Promise? Promise. Kung ganun po, galingan nyo na lang po palagi ang lipad nyo ha. Tumango ako. Kung iyon ang gusto niya, isusumpa ko. Nalilipad ako ng napakaganda hanggang sa katapusan ng buhay ko. Pinagpahinga muna ng doktor ang bata bago pinayagang umuwi. Habang nag-aayos ng gamit ang lola niya, hinawakan ni Maya ang braso ko. Kuya, may laban pa ba kayo bukas? Wala, pahinga muna bukas. Sa makalawa na ulit ang laro. Pupunta po ba kayo bukas sa parke? Natawa ako. Kakahimatay mo lang ah. Bukas po, magaling na ako. Tinitigan ko siya sa loob ng ilang segundo, nakikita ang katapangan na nakatago sa isang katawan na kasing payat ng sanga ng puno. Oo, pupunta ako bukas. Tumango siya na parang sigurado na siya sa sagot ko noon pa man. Bago kami lumabas ng klinik, iniabot sa akin ng lola niya ang isang brown paper bag. Init ko lang po yung pan de coco, kainin niyo po para lumakas kayo. Nagalangan ako. Kayo na po ang kumain yan. Kailangan po yan ng apo nyo para makabawi ng lakas. Umiling ang matanda. Naku, hindi po. Bilin pa po ni Maya yan kaninang umaga. Sabi niya po, bukas daw, mas maganda na ang lipad nyo. Tumingin ako sa bata. Nakasandal siya sa kama. Ngumingiti ng nahihiya na parang binibigyan ako ng isang regalo na mas mahalaga pa kaysa tubig. Kinuha ko ang bag ng tinapay. Pakiramdam ko mas mabigat ito kaysa kaninang umaga. Hindi dahil sa tinapay, kundi dahil nasa loob nito ang buo niyang puso. Naging kulay kahel ang kalangitan sa Cebu. Mula sa maliit na bintana ng klinik, nakita ko ang huling sikat ng araw na bumabagsak sa damuhan, kumikinang na parang alikabok ng ginto. Natapos na ang isang friendly match, walang nakakaalala ng score, walang nakakaalala ng pangalan ng mga nakagol. Ngunit alam kong may isang taong makakaalala nito. Isang batang nagtitinda ng pan de coco na may pusong mas mainit pa kaysa sa araw. Lumabas ako ng klinik, naglakad sa walang taong hallway, hawak pa rin ang supot ng tinapay. Nang malapit na ako sa likurang pinto, lumapit si Carlos, nakakrus ang mga braso, may malamig na boses. Pinaghintay mo ang buong team ng isang oras para lang sa isang batang Pilipino, ipinatong ko ang supot ng tinapay sa ibabaw ng metal na mesa sa gilid, at tinitigan siya ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon matapos ang Euro qualifiers, hindi nanginig ang boses ko. Wala akong pinaghintay, mabagal kong sinabi. Tumayo lang ako sa tabi ng taong mas naunang tumayo para sa akin. Tinaas ni Carlos ang kilay niya, akmang magsasalita, ngunit nilagpasan ko na siya ng hindi lumilingon. Mas magaan ang aking mga hakbang, mas mabilis, mas malaya. Parang naisang tabi ko na ang 30 kilong mababang pagtingin sa sarili na pinasan ko sa loob ng 2 taon. Pagkabukas ko ng pinto, sumalubong ang hangin mula sa dagat sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata. May nagbago sa akin napakabagal, napakaliit, ngunit hindi maikakaila. At nagsimula ito sa isang pangungusap na umalingaw-ngaw muli sa aking isip. Natakot po ako na madapa ang puso nyo. At doon ko naisip na ang totoong kinakatakutan ko ay hindi ang pagkadulas ng bola. Ang kinakatakutan ko ay wala ng taong naniniwala na kaya ko pang bumangon. Ngunit sa huli, may isang batang naniwala. At iyon ang naging dahilan kung bakit alam kong kailangan ko ng tuluyang bumangon. Pinlano kong matulog ng mahimbing matapos ang laro at ang pagkahimatay ni Maya. Ngunit gabing-gabi na at pabalik-balik ako sa kama. Sa tuwing pipikit ako, nakikita ko ang imahe ng batang nakatayo sa gilid ng bleachers, pulang-pula ang mukha dahil sa init, at bumagsak pagkatapos isigaw ang, "Bumangon ka, kuya." Ang sigaw na iyon ay napakalakas kaya nitong basagin ang hangin sa pagitan namin, at ngayon ay umaalingaw-ngaw ito nang walang tigil na parang naiwang bukas na gripo sa aking puso. Kinaumagahan, nagising ako bago pa tumunog ang alarm. Ang hamog at sikat ng araw ay pumasok sa kurtina at tumama sa puting pader.
Ang umaga sa Cebu ay may malambot na ilaw, ngunit hindi malamig, matindi, ngunit hindi nakakasilaw. Ang uri ng liwanag na magpaparamdam, sa iyong may pag-asa pa, nagbihis ako at naglakad palabas ng hotel. Wala akong sinabihang ka-team, hindi ko tinext ang coach. Naglakad lang ako, alam na ng mga paa ko kung saan pupunta bago pa mag-isip ang aking utak. Plaza Independencia, 6:40 ng umaga. Ang mga joggers ay nagsisimula ng kumalat sa mga pasilyo. Tunog ng mga tsinelas, mga sapatos na tumatama sa semento, at mga matatandang nag-ehersisyo malapit sa tubig. Tumayo ako roon sandali at tiningnan ang kalmadong tubig. Dito kami umupo bago magkagulo. Dito ko rin narinig ang inosenteng boses na pumasok sa aking kaluluwa tulad ng isang karayom na mahina ngunit napakalalim ng turok. Naupo ako sa lumang silya mula sa nakaraang araw. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang kampana ng bisikleta. Kuya Diego, lumingon ako. Dumating si Maya sakay ng kanyang bisikleta, ngunit ngayon ay wala siyang dalang bag ng pan de coco. Nakasuot siya ng uniforme, medyo gusot ang kwelyo, nakatali ng mataas ang buhok, masigla ang mga mata at mas mukhang malakas kaysa kahapon. Nakahinga ako ng maluwag na parang naalis ang isang malaking bato sa aking dibdib. Ayos ka na ba? Tanong ko. Opo, ayos na po. Tumalon siya pababa ng bisikleta at ibinaba ang stand. Sabi ng doktor, kailangan ko lang daw po uminom ng maraming tubig. Tiningnan ko ang bago niyang lalagyan ng tubig na nakasabit sa bisikleta. Mabuti naman, siguraduhin mong uminom ka niyan. Umupo siya sa silya katabi ko. Nag-uugoy ng mga paa at bumaling sa akin para magtanong ng isang napakamaya na tanong. Kuya, kahapon natakot kayo no? Natakot saan? Natakot pong madapa ako. Natawa ako pero hindi agad sumagot. Tapos, tumango ako. Oo, natakot talaga ako. Kumunot ang ilong niya. Nadapa lang naman po ako ng kaunti eh. Mas malaki nga po yung naging pagkadapa ninyo. Nagulat ako at tiningnan siya. Kailan ako nadapa? Tinuro niya ang noo ko, kung saan kumikinang ang pawis sa ilalim ng araw. Diyan po, sa loob ng puso niyo. Nakita ko po yun kahapon. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko makuhang magsalita. Ang mga salita niya ay hindi katulad ng sa isang elementarya. Parang isang maliit na salamin na direktang nakatutok sa pinakamadilim kong sulok. Nagpatuloy siya. Nung nawalan ng trabaho si tatay, ganun din po siya. Tumatawa siya sa harap ng ibang tao. Pero sa loob ng kwarto, nakahiga lang siya ng tahimik. Alam ko po agad yon. Anong nangyari sa tatay mo? Isa na po siyang construction worker. Pag uwi niya, sa gabi pagod na pagod siya pero sabi niya, nakabangon din ako. Kaya naniwala agad ako sa kanya. Tinitigan niya ako sa mata nang hindi kumukurap. Kayo rin po, nakabangon na kayo. Napapikit ako ng matagal. Hinati ng bata ang isang maliit na tinapay mula sa kanyang basket at iniabot sa akin. Wala po akong dalang pan de coco ngayon. Nasa palengke kasi si Lola. Ito po, okay lang? Kinuha ko iyon. Kumagat, malambot at matamis. Nakapangalumbaba siyang pinagmasdan ako na parang isang estatwa. Kuya, alam niyo po ba? Kahapon, pinanood ko ulit yung highlight nung tumalon kayo para saluhin yung bola sa huling bahagi ng laro. Pinanood ko po ng 10 beses. Natawa ako. Bakit ang dami naman? Kasi po ang ganda niyong lumipad, parang mga ibon sa dagat ng Cebu. Ang galing. Ngumiti ako. Hindi naman lumilipad ang ibon sa ilalim ng dagat, kahit na po. Yun pa rin ang paborito ko. Umiling ako, puno ng kawalan ng magagawa, ngunit punong-puno ng pasasalamat. Tapos sinabi niya ang isang bagay na tuluyang nagpatigil sa mundo ko. Pero kuya, alam niyo po ba, yung pagsigaw ko ng, bumangon ka, hindi lang po yun para sa inyo. Napatingin ako sa kanya ng maigi. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa tubig ng fountain, humina ang boses niya at mas naging seryoso at malalim. Sinisigaw ko po, yon para kay tatay. Gusto ko pong bumangon si tatay palagi at gusto ko rin pong bumangon kayo. Laktaw, ang isang tibok ng puso ko. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Isang bata, isang 10 taong gulang na bata, inako ang pasanin ng pagdarasal para sa 2 matandang lalaki. Yumuko ako, mahigpit ang hawak sa tinapay, na para bang kung bibitawan ko ito, mawawala rin ang kaisa-isang tapang na nakatayo sa tabi ko. Nagsalita ako ng napakabagal. Salamat Maya.
Salamat dahil nakita mo yung bagay na ako mismo hindi ko kayang tingnan. Umiling siya. Nakita ko lang po yon, pero kayo po ang gumawa. Tapos tumayo siya, inayos ang strap ng kanyang bag at sumakay sa bisikleta. Papasok na po ako kuya. Bukas po, nandito pa ba kayo? Tumango ako agad, walang pag-iisip. Oo, nandito ako bukas. Tumango siya na para bang nasa palad niya ang isasagot ko. Kung ganun po, may sasabihin akong isa pang sikreto sa inyo bukas. Anong sikreto? Ngumiti siya habang pumapadyak palayo. Bukas ko po sasabihin. Hindi pwede ngayon. Tiningnan ko ang maliit na aninong nawawala sa dulo ng kalsada malapit sa dagat. Isang sikreto, isang pangako, isang batang wala pang 30 kilo ngunit nagdala ng buong puso ko. Naupo ako roon ng matagal. Mataas na ang sikat ng araw at nagpapakinang sa ibabaw ng tubig. Ngunit hindi ko na naramdaman ang matinding init. Narinig ko lang ang mga salita niya na umuulit sa isip ko. Sinisigaw ko po, yun hindi lang para sa inyo, kundi para din kay tatay. Isang maliit na bata, nakatayo sa gitna ng init at sumisigaw para sa dalawang lalaki ng sabay. Ang isa ay pagod, ang isa ay wasak. At sa hindi maipaliwanag na paraan, pareho niya kaming ibinangon. Nang araw na iyon, naunawaan ko na hindi lamang ako may utang sa kanya ng isang magandang pagtalon. Utang ko sa kanya ang mismong pagbabalik ko. Dumating ako sa Cebu City Sports Center nang mas maaga kaysa sa dati, hindi para mag-ensayo, kundi dahil hindi ako mapakali. Kagabi, pagkatapos umalis ni Maya sa parke, nanatili ako roon hanggang sa umilaw ang mga poste ng kalsada. Ang linyang, sasabihin ko po sa inyo ang isa pang sikreto bukas, ay umiikot sa utak ko tulad ng isang buhol na hindi matanggal-tanggal. Inakala kong sobrang mapapagod ako, pero kabaligtaran, may uminit sa loob ng katawan ko, parang hininga ng isang makinang umaandar muli matapos matulog ng napakatagal. Dumaan ako sa entrance ng stadium, bumati ang ilang staff sa akin ng napakanatural. Good morning Sir Diego, ang aga nyo ha? Walang tinging na awa, walang pangungutya, walang mapanghusgang titig, tanging mga simpleng pagbating pang-araw-araw na nag-iwan sa akin nang walang masagot kundi ang tumango at magpasalamat. Naupo ako sa bleachers, nagbukas ng isang bote ng tubig pero bago pa man ako makainom, lumapit na ang coach. Naupo siya sa tabi ko at hindi nagsalita ng ilang segundo. Pinagmamasdan lamang ang mga players na nag-uumpisang mag-warm up. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong niya nang hindi nakatingin sa akin. Opo, tumango siya. Balita ko may maliit kang kaibigan sa parke. Gulat akong napatingin sa kanya. Alam ng coach? Alam ng buong team? Napangiti siya. Ikinuwento ng isa sa mga reserve natin, nakita ka raw niyang buhat ang isang bata sa grandstand nung nakaraan, nakakatawa raw ang mukha mo. Namula ang mukha ko. Ah, yung batang yun. Huwag ka nang magpaliwanag. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Kailangan mo yon. Sa Espanya, hinding-hindi sasabihin ng isang coach yon. Sasabihin nilang bumangon kang mag-isa. Wala kaming pakialam kung sino ang kailangan mo. Ngunit ang coach na ito, kahit Espanyol din siya ngunit may pusong madaling makaintindi na hindi ko nakakausap ng masinsinan, ay nakikita ako ng napakalinaw, tumayo siya at tinapik ang aking balikat. Ngayon, ikaw ang mag-uumpisa sa laro. Hindi dahil sa performance mo, kundi dahil gusto kong makita ng team ang isang Diego na hindi na nagtatago. Napabuntong hininga ako nang hindi ko namamalayang kanina pa pala ako pigil hininga. Pagsapit ng 11:00 ng tanghali, umalis ako ng stadium at dumaan sa gate. Piniling dumaan muna sa parke para makita si Maya bago bumalik sa hotel. Ngunit pagdating ko roon, nakita kong nag-aayos mag-isa ang kanyang lola sa lalagyan ng taho at mga tinapay. Lumapit ako at nagtanong, Lola, nasaan po si Maya? Tumingala ang matanda, may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Nasa ospital siya, kuya. Nanigas ako. Bakit po? Nilagnat ulit siya kagabi. Kaninang umaga, sobrang init na, kaya dinala ko sa emergency. Ang salitang nilagnat ulit ay parang isang suntok sa sikmura ko. Naalala ko kung paano namula at nahilo ang bata nung nakaraan. Naalala ko ang baso ng mainit na taho na inabot niya sa kamay ko. Naalala ko ang sinabi niyang, sinisigaw ko po yon hindi lang para sa inyo, kundi para din kay tatay. At lahat ng ito ay humalo sa isang napakabigat na pakiramdam ng pagsisisi. Lola,
Pwede po bang mahingi ang address ng ospital? Pagdating ko sa emergency room sa Vicente Soto Memorial Medical Center, nakita ko siyang natutulog, mahigpit ang yakap sa maliit niyang bag habang nakadikit ang pawis sa buhok niya sa noo at sa tabi niya ay tumutulo ang dextrose. Naupo ako sa gilid ng kama. Hinila ng lola niya ang isang upuan para sa akin at bumulong. Gusto niyang pumasok ng maaga sa school para makita kayo. Kahit pagod na kagabi, panay pa rin ang tanong kung pupunta raw po kayo bukas. Pinakinggan ko ito ngunit hindi ako makalunok. Pagkaraan ng ilang minuto, iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Kumurap-kurap sa paligid at nakita ako. Ngumiti siya ng mahina ngunit nakikita pa rin ang sigla niya. Dumating kayo kuya, sabi ko na nga ba eh. Pinigilan ko ang emosyon ko at tinanong ng mahina. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko magaling ka na. Ang bilis naman malobat ng baterya mo. Malumanay na sumabat ang lola niya. Sabi ng doktor, naipon daw yung pagod at init nung nakaraan. Mabutit na dala agad. Bumaling ako kay Maya. Ngayon, hindi mo na kailangang sabihin sa akin ng sikreto, saka na lang kapag magaling ka na. Agad siyang umiling. Hindi po pwede. Nangako ako eh. Nag-alangan ako. Pero nanghihina ka pa. Kaya mo bang magkwento? Hinila niya ang bag niya, binuksan ang zipper ng dahan-dahan na para bang naghahanda sa isang napakahalagang ritual. Inilabas niya ang isang maliit na notebook, asul na asul ang pabalat, lukot-lukot na ang mga pahina dahil sa pawis. Inabot niya ito sa akin. Ito po ang sikreto ko. Binuksan ko ito. Unang pahina. Sa unang pahina pa lang ay parang hihinto na ang paghinga ko. Hindi ito salita kundi mga ginuhit gamit ang makukulay na Crayola. Ako iyon, nakalipad, habang sinasalo ang bola. Eksaktong-eksakto sa eksenang sinabi niyang pinanood niya ng 10 beses. Ngunit sa ilalim nito, na isinulat sa hindi pa pantay na letra, ang nakasulat ay, nakabangon si kuya, makakabangon din si tatay, makakabangon din ako, lahat ng tao kayang bumangon. Pakiramdam ko may nagpunit ng dibdib ko mula sa loob. Isang marupok na batang may sakit na naglalako lang ng taho at pandikoko para tulungan ang lola niya ang gumamit ng kanyang huling lakas upang maniwala sa bagay na matagal ko nang isinuko, ang paniniwala sa aking sarili. Yumuko ako ng napakababa, Lisang Tanpain. Maya, maraming salamat. Ngumiti siya, ngunit napakabagal. Kuya, alam niyo po, ang sikretong, yan ay hindi lang para sa inyo. Lumingon ako. Hirap magsalita. Para kanino pa? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong. Para din sa akin. Ang pangungusap na iyon napakasimple, napakaliit, walang bahid ng pagiging pilosopo ay tuluyang dumurog sa huling natitirang pride at yabang sa katawan ko. Nanatili ako sa tabi niya hanggang sa dumating ang doktor para mag-check up. Nang lumabas ako ng ospital, biglang umulan sa Cebu. Yung tipong ulan na sandali lang bago bumalik ang matinding sikat ng araw. Ngunit sa ilalim ng ulan na yon, alam kong pumasok na ako sa panibagong kabanata ng buhay ko. At ang huling sinabi ng doktor sa akin bago ako umalis ang nagpanginig sa kalamnan ko. Tahimik lang pong nagtitiis ang batang iyan noon pa man. Matapang siya pero lahat ng tao may limitasyon. Mabutit dumating ka ng tamang oras. Lumabas ako sa ospital at tumayo sa ilalim ng ulan na walang payong. Dumating ako sa tamang oras. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman ko na may dahilan ang pag-iral ko ang maging nasa tamang oras para sa isang tao. Bumalik ako sa stadium ng Dynamic Herb nang tumila na ang ulan. Ang damuhan ay kumikislap mula sa mga patak ng tubig, sinasalamin ang huling sikat ng araw tulad ng maliliit na bubog. Nag-warm up na ang mga kasamahan ko, ngunit hindi muna ako sumali. Tumayo ako sa gilid ng field, mahigpit ang hawak sa asul na notebook ni Maya. Isang notebook na may magulong guhit, ngunit may sapat na lakas para suportahan ang isang taong malapit ng sumuko. Huminga ako ng malalim, mas malakas ang tibok ng puso ko kaysa kailanman. Gusto kong simulan ang larong ito na parang walang pagkakamaling nangyari. Hindi lang gusto, kundi kailangan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa batang nakahiga sa ospital, para sa kanyang lola, para sa Cebu, kung saan ang isang batang walang-wala ay naniwalang kaya kong bumangon ng maganda. Pagpasok ko sa locker room, tumahimik silang lahat ng ilang segundo. Walang nagsalita ngunit halata sa mga mata nila.
na nakita nila ang pagbabago sa akin. Tumingin sa akin ang coach at tumango lang. Hindi nagtanong. Ikaw ang start, 3 salita lang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon isang oportunidad kundi isang responsibilidad. Sa unang half ng laro, hindi pa puno ang grandstand, bahagyang dahil sa friendly match ito at dahil umulan. Ngunit habang nagwa-warm up ako, narinig ko mula sa isang sulok ng bleachers ang isang pamilyar na boses. Senyor Diego, nagulat ako. Imposible, ngunit pag-angat ng paningin ko, nakita ko ang lola ni Maya na nakaupo sa gitnang hanay ng upuan. Hawak ang isang payong, basa pa ang damit. Sa tabi niya ay isang bakanteng upuan ang upuan ni Maya. Napalunok ako, itinaas ng matanda ang kanyang kamay at sumigaw ng mas malakas pa sa grupo ng mga fans sa tabi niya. Ibinilin niya po sa akin na palakpakan ko kayo para sa kanya. Mabilis akong tumalikod dahil kung hindi, baka maiyak ako bago pa man tumunog ang pito ng referee. Ang kalaban namin ay isang napakalakas na team mula sa South Korea. Ang bilis nila ay nakakalula, isang pagkakamali at papasok ang bola. Sa ika-10 minuto pa lang, nalito ang defense namin at nag-iwan ng butas. Ang unang sipa ay matindi at mababa. Tumalon ako sa kanan. Ang dulo ng mga daliri ko ay tumama sa bola at inilihis ito patungo sa poste. Sumabog ang sigawan sa grandstand. Narinig ko ang boses ni Lola na sumisigaw. Ayan, tulad ng ikinwento niya sa akin. Natawa ako habang nakahiga sa damo. Sa ika-23 minuto, umatake ulit ang kalaban. Isang mabilis na sipa, tumakbo ako palabas at ginamit ang buong katawan ko para i-block ito. Napakalakas ng impact kaya 2 beses akong gumulong sa damo. Pagkatapos tumayo, tumingin ulit ako sa grandstand. Ang lola niya ay nakataas ang 2 kamay sa langit na parang nagdarasal sa sto. Ninyo. Alam kong hindi niya naiintindihan ang batas ng football, pero naintindihan niya ang pinakamahalaga. Ibinubuhos ko ang buong lakas ko. Lalong lumakas ang sigawan sa second half. At pagsapit ng ika-60 minuto, ang pinakamahalagang sandali ay dumating isang tira na parang isang panabas mula sa gilid. Ang diagonal na sipa ay sobrang lakas na kahit ang pinakamagaling na goalkeeper sa mundo ay mahihirapan itong hawakan. Wala akong oras mag-isip. Nakita ko lang ang maliit na mukha na may maskara sa ospital at ang boses, dito, pag nadapa, bumabangon. Wala namang magbabawal na bumangon ka. Umatras ako. Inunat ang buong katawan ko at ibinalibag ang kamay ko sa bola. Rumaragasa ang tunog ng pagtama. Pak! Parang paputok. Tumalbog ang bola palabas ng goal. Sumabog ang sigawan sa buong stadium. Ngunit hindi ako agad tumayo dahil sa ihip ng hangin. Parang narinig ko ang isang batang sumigaw. Ang ganda ng lipad mo, kuya. Kahit alam kong wala siya rito, tumayo ako at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon, tinaas ko ang aking mga kamay para magpasalamat sa mga manonood. Hindi dahil sa performance ko, kundi dahil talagang nagpapasalamat ako sa kanila. Pagtatapos ng laro, talo kami, 0-1. Ngunit nang tumunog ang huling pito, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Tumayo ang buong stadium at sunod-sunod na pumalakpak ng napakalakas, mainit at totoong-totoo. Pumalakpak sila para sa nanalo, ngunit mas malakas ang palakpak nila para sa akin para sa pagbangon ng isang bigo. Ipinatong ng coach ang kamay sa balikat ko. Nakita mo na? Maganda ang talon mo. Ngumiti ako. Hindi pa ako nakakasagot nang i-anunsyo sa speaker na may naghahanap sa akin sa gate ng mga players. Patakbo akong pumunta roon. Mabilis ang tibok ng puso. Naghihintay ang lola ni Maya, hawak ang isang maliit at lumang cellphone. May gustong kumausap sa inyo, kuya. Kinuha ko ang cellphone, may patak ng ulan ng screen, at narinig ko ang boses na kasinggaan ng simoy ng dagat. Kuya, nanood po ako sa live stream. 2 beses ko po kayong nakitang tumalon. Natawa ako. Maya, magpahinga ka na. Hindi po. Kailangan kong sabihin sa inyo ang huling sikreto. Pinigil ko ang hininga. Anong sikreto pa ba yon? Mula sa kabilang linya, isang mahinang paghinga ang sumagot. Mas naniniwala po ako sa inyo kaysa sa paniniwala niyo sa sarili niyo. Tumingin ako sa kabilang direksyon para hindi makita ng lola niya na naging pula ang mga mata ko at ang huling linya ng kabanatang ito ay parang kuryenteng gumapang sa likod ko. Kuya, bukas po.
Hihingi ako ng permiso sa doktor para makauwi ng maaga. Gusto ko po kayong panoorin ng live, kahit isang beses lang po. Totoong totoo, nanigas ako. Pipilitin ni Maya ang isang bagay na pwedeng makapagpalala sa sakit niya at kailangan kong magdesisyon kung hahayaan ko ba siyang pumunta. Isang mahinang bata, handang isugal ang lahat para lang makita akong nakatayong muli. Hindi ako makahinga tuwing naiisip ko iyon. Hindi ako nakatulog buong gabi. Sa tuwing pipikit ako, nakikita ko si Maya sa maputing kwarto ng ospital, ang dextrose na kumikinang sa ilalim ng ilaw. At ang huling sinabi niya ay umuulit sa isip ko. Gusto ko po kayong panoorin ng live kahit isang beses lang po. Isang 10 taong gulang na batang naka-oxygen ang hihingi ng permiso na umuwi ng maaga para lang makita akong maglaro ng football. Kinaumagahan, nang bumaba ako sa lobby ng hotel, nakita ko ang coach, si Carlos, at ilang ka-team na nakaupo sa hapagkainan. Tiningnan ako ni Carlos. Kakaiba ang mga mata niya kumpara sa dati, wala ng pagdududa o inggit. Nagsalita lang siya. Ayos ka lang ba? Tumango ako pero sa totoo lang ay hindi. Umupo ako at pinilit kumain ngunit walang lasa ang pagkain, parang tubig lang. Bago ko pa maibaba ang kutsara, nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Lola. Gising na po siya, medyo maayos na pero gusto pa ring pumunta. Nanigas ang buong katawan ko. Pagdating ng tanghali, nagpasya akong bumalik sa ospital. Hindi ako nagpaalam sa coach o kahit kanino. Dala ko lamang ang asul na notebook na may magulong guhit at ang supot ng tinapay na ibinigay ng kanyang lola kahapon. Nang pumasok ako sa kwarto, nakasandal si Maya sa unan. Ang kanyang maliit na katawan ay tila lalong lumiit sa malaking pajama ng ospital. Tumingin siya sa akin, malinaw pa rin ang mga mata, ngunit pagod na pagod. Pumunta kayo, kuya. Ngiti niya. Hinila ko ang silya. Maya, sabi ng doktor kailangan mong magpahinga, hindi ka pwedeng lumabas. Napakunot noo siya at tiniklop ang kumot na parang ibinubuhos ang lahat ng lakas para sumuway. Uupo lang naman po ako hindi ako tatakbo, hindi ako sisigaw. Gusto ko po kayong makita gamit ang totoo kong mga mata. Bumuntong hininga ako. Pwede mo namang panoorin sa live stream. Umiling siya agad. Napakabilis kaya umuga ang tubo ng dextrose. Ang layo naman po ng live stream. Gusto ko pong makita kayo ng malapitan. Yung nakatayo po kayo sa harap ng goal. Katulad ng una ko kayong makita sa parke. Pakiramdam ko may matigas na kamay na pilit pinipiga ang puso ko. Pero paano kung bigla kang mapagod? Maya, pinutol niya ang sinasabi ko. Ang boses niya ay parang hangin. Lagi na naman po akong pagod. Sanay na po ako pero may isa po akong kahilingan. Isa lang. Napalunok ako. Ano yon? Ngumiti siya, bahagyang basag ang kanyang labi. Na makita po kayong sumalo ng bola ng napakaganda gaya ng kinwento ko sa inyo. Yun lang po. Lumihis ako ng tingin. Ayaw kong makita niya ang mga luha ko. Ang kanyang lola ay nakatayo sa tabi ng pinto, nag-aalala at tila nagsusumamo. Alam ko pong bawal, pero mapilit po siya. Kuya, mahal po talaga niya kayo. Maigpit ang hawak ko sa notebook niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may halaga ako. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil may isang batang naniwala sa akin hanggang sa punto na hindi na niya inisip ang sarili niyang kapakanan. Tumayo ako. Kakausapin ko po ang doktor. Naganap ang pag-uusap namin ng doktor sa hallway. Isa siyang lalaking nasa 40 anyos, nakasalamin, malumanay ngunit matatag ang paninindigan. Naiintindihan ko ang emosyon niyo. Pero hindi po dapat masyadong gumalaw ang bata, mahina pa siya. Doktor, 1 oras lang po, nangangako ako. Uupo lang siya sa wheelchair, may sasakyan at may sasamang nurse. 1 beses lang po talaga. Nakahalukip-kip siya at nag-isip ng matagal. Sigurado ka bang hindi ito para lang sa morale ng team? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi po. Ito po ay para sa kanya. Niligtas niya po ako mula sa pagsuko sa pangarap ko. Ngayon, ako naman ang tutulong sa kanyang bumangon. Tumahimik siya at napabuntong hininga ng malalim. Sige, aayusin ko, pero sa sandaling bumaba ang dugo niya, ibabalik namin siya agad. Yumuko ako ng napakababa bilang pasasalamat mula sa kaibuturan ng puso ko. Nang bumalik ako sa kwarto para ibalita sa kanya, nanlaki ang mga mata ni Maya at tumawa. Isang ngiting pagod,
pero kasing liwanag ng tanghali sa tulay ng Mactan. Totoo po ba? Makakasama ako? Natawa rin ako. Oo, pero may kondisyon, kailangan mong mangako. Nagliwanag ang mukha niya at itinaas ang 3 daliri. Pangako po, bawal tumakbo at bawal sumigaw. Opo, bawal tumayo sa wheelchair. Opo, at kapag napagod ka, sabihin mo agad. Panay ang tango niya ng mabilis at biglang umusad ng bahagya papalapit sa akin, idinipa ang mga kamay. Pwede po ba akong yumakap, kuya? Natigilan ako. Ilang taon na akong naglalaro, libo-libo na ang humingi ng picture at autograph, pero wala pang humiling ng ganito sa akin. Tumingin ako sa kanyang mga matang kasing totoo ng mga bituin. Yumuko ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang katawan niya ay kasing gaan ng sanga ng kawayan, ngunit ang yakap niya ay sapat para paiyakin ako. Naniniwala po ako sa inyo. Ibinulong niya sa balikat ko. Hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Salamat, Maya. Nang kumalas siya, tinitigan niya ako ng matagal at nagtanong, takot pa rin po ba kayo? Nagulat ako. Takot saan? Nagkibit balikat siya. Takot, madapa ulit. Natawa ako ng malakas. Isang tawa na malungkot pero mainit. Oo naman, sino ba namang hindi? Pero paano po kayo makakabangon? Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Dahil may isang napakaliit na bata na naniniwala sa akin nang mas matindi kaysa sa paniniwala ko sa sarili ko. Tinikpan niya ang kanyang bibig at tumawa. Nang umalis ako ng ospital, ang langit sa Cebu ay may bahid ng kulay lila mula sa paglubog ng araw at ang mga ilaw sa kalsada ay kakabukas pa lang na nagpapaliwanag sa basang simento. Tumayo ako sa labas ng ospital, huminga ng napakalalim. Ang laban bukas sa stadium ay hindi na ang katapusan ng karir ko gaya ng inakala ko dati. Bukas, maglalaro ako para sa isang batang inilagay ang buong puso sa grandstand. Ngunit pagbalik ko sa hotel, ipinatawag ako ng coach sa maliit na meeting room. Sa ibabaw ng mesa ay may makapal na kontrata. Inilapit niya ito sa akin. Kumunot ang noo ko. Anong kontrata po ito, coach? Tumahimik siya ng ilang segundo at nagsalita. Ito ay isang alok mula sa isang European club. Pinanood nila ang huling 3 laro mo. Gusto nilang lumipat ka na agad pagkatapos ng friendly match na ito. Nanigas ako. Hindi ako makapaniwala. Isang oportunidad para buhayin ang career ko, makabalik sa Europa, makabalik sa malalaking stadium, makabalik sa lugar kung saan itinuring akong makasalanan. Nakalukip-kip ang coach, pero nire-require nila na bukas, dapat kang umupo sa bench para maiwasan ang anumang injury. Tumayo ako ng mabilis. Hindi pwede. Bukas dapat ako ang maglaro. Tinitigan ako ng coach nang matagal bago niya sinabi ang isang tanong na hindi ako handang sagutin. Para ba sa football o para sa batang iyon? Hindi ko siya masagot. Hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, magkaiba ng pinaninindigan ang isip at ang puso ko. Kung pipiliin kong maglaro bukas, pwede kong mawala ang huling tsansang makabalik sa Europa. Ngunit kung uupo ako sa bench, pupunta si Maya sa stadium at pagtingin niya sa field, ibang tao ang makikita niyang nakatayo sa goal, hindi ako. Hindi ang taong pinaniwalaan niyang higit sa paniniwala ko sa sarili ko. Baka madurog lalo ang maliit niyang puso. Napilit lumalaban, napabagsak ako sa upuan. Ito na ang pinakamabigat na dagok. Hindi mula sa media, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa sarili kong desisyon. At sa huling bahagi, isang matinding cliffhanger ang nangyari. Inilapag ng coach ang ballpen sa ibabaw ng kontrata, tinitigan ako, seryoso ang boses. Diego, magdesisyon ka. Bukas, gusto mo bang maging isang reserve goalkeeper o maging isang goalkeeper na nakatayo para sa isang bata? Napaangat ako ng tingin. Ang aking mga mata ay parang nahahati sa 2 direksyon at hindi ko alam kung sino ang tatalikuran ko. Nakaupo ako sa tahimik na meeting room, tunog lang ng aircon at malamig na puting ilaw na sumasalamin sa mesa ang nandyan. Ang kontrata ay nasa harapan ko, ang tsansang makabangon, bumalik sa Europa at balikan ang lugar kung saan tinawag akong pinakamalaking kahihiyan ng bansa. Isang pirma na lang at kapalit nito ay ang hindi ko paglalaro bukas. Ibig sabihin, kapag dinala si Maya sa field na naka-wheelchair, makikita niya ang ibang tao sa goalpost. Hindi ako. Naramdaman kong may pumipiga sa puso ko.
Hinihintay ako ng coach nang hindi nagmamadali. Diego, mahinahon ang boses niya. Minsan, kailangan ng sakripisyo sa career. Alam kong mahalaga ang bata pero kailangan mong mag-isip pang matagalan. Pumikit ako. Buong buhay ko. Puro pang matagalan na ang iniisip ko. At ang nakuha ko lang ay presyon, inaasahan, at sumpa tuwing nabibigo ako. Sa unang pagkakataon, may isang taong maliit, walang-wala kundi tiwala, na gusto akong makitang matatag hindi dahil sa panalo, kundi dahil ako ay ako. Iminulat ko ang aking mata at hinila ang kontrata palapit. Medyo nagulat ang coach, inakalang pinili ko ang Europa. Ngunit inilapag ko ang ballpen at itinulak ang kontrata pabalik sa kanya. Coach, garagal ang boses ko. Bukas, ako ang maglalaro. Tinitigan ako ng coach, saka siya napabuntong hininga, na parang nawalan ng tinik. Alam kong, yan ang pipiliin mo. Kinaumagahan, napakalinaw ng asul na langit sa Cebu. Ang Ciclex Bridge ay parang kumikinang sa sinag ng araw. Ang hamog mula sa tubig ay pumailan lang at naging manipis na ulap. Pagdating ng aming bus sa Cebu City Sports Center, nakita ko na ang maliit na ambulansya ng ospital na nakaparada sa entrance. Nakaupo si Maya sa wheelchair. Suot ang makapal na jacket, may dextrose pa rin pero nung makita niya akong bumaba ng bus, tumawa siya ang kanyang mga mata ay naging parang bagong buwan. Kuya Diego, mahina pero umaalingaw-ngaw ang boses niya. Hawak ng lola niya ang balikat niya, baka kasi tumayo. Patakbo akong lumapit. Maya, anong ginagawa mo rito? Tinapik niya ang gilid ng wheelchair, nagyayabang. May permiso po ako kay Doc. Manonood po ng live, kahit isang beses lang. Napapailing ang lola niya. Ang kulit-kulit po ng batang ito pero mahal na mahal po kayo. Lumuhod ako para magkapantay kami. Ngayong araw ibibigay ko ang lahat pero kailangan mong mangako. Pag napagod ka, sabihin mo agad ah. Tinaas niya ang 3 daliri. Napakaseryoso. Pangako po. Tapos hinila niya ang kamay ko at bumulong. Kuya, wag na po kayong matakot madapa. Maganda po ang talon niyo noon, mas gaganda pa ang pagtayo niyo ngayon. Natawa ako. Isang tawa mula sa parehong lugar kung saan ako dating nasasaktan. Paglabas ko sa field, halos puno na ang bleachers. Hindi dahil sa friendly match, kundi dahil ang kwento namin ni Maya ay mabilis na kumalat sa mga taga Cebu sa pamamagitan ng social media. At sa sandaling tumakbo ako patungo sa aking goal, isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw. Diego! Diego! Hindi iyon boses ng mga Kastila. Hindi iyon boses ng presyon kundi isang napakainit na pagsuporta mula sa libu-libong estranghero. Kumaway ako at tiningnan ang grandstand. Si Maya, gamit ang napakaliit na braso niya, ay kumakaway pabalik. Nagsimula ang laban. Sa 12 minuto, isang sipa mula sa malayo. Tumalon ako pakanan, natapik ang bola at tumalbog palabas. Sumabog ang sigawan. Sa 28 minuto, head-to-head clash. Tumakbo ako palabas at pinigilan ang bola gamit ang aking paa. Narinig ko ang lola ni Maya. Ayan, tulad nung ikinuwento niya sa akin, natawa ako kahit nasa damuhan pa. Sa 27 minuto, bahagyang umulan. Basa ang bola, madulas ang damo. Alam kong nag-aalala silang lahat dahil ang nakaraan kong pagkakamali sa Euro ay nagsimula sa ulan. Pero hindi ako nanginginig ngayon. Dahil sa labas, may isang bata na nanonood na walang kahit anong pag-aalinlangan. Sa 7 minuto, mabilis na counterattack. Ipinasa ang bola sa 3 tao at biglang isinipa ng pagkalakas-lakas. Ang lahat ay tila bumagal. Tumalon ako, inunat ang buong muscles ko at pinalo ang bola papalayo. Napakaganda. Narinig ko si Maya. Sa pagkakataong ito napakalinaw. Sumabog ang sigawan. Tumakbo ang mga teammates ko at niyakap ako. Gusto kong umiyak sa mismong field. Nagtapos ang laro sa 1,001 na tabla. Walang pakialam sa score. Nanatili ang mga manonood para isigaw ang pangalan ko. Tumakbo ako direkta sa kinaroroonan ni Maya. Kusang nagbigay ng daan ang mga tao. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at sinabi ang mga salitang dadalhin ko sa buong buhay ko. Napakaganda po ng pagtayo niyo, sabi ko na nga ba eh. Yumuko ako at niyakap siya. Niyakap niya ako ng napakahigpit kaya ramdam ko ang tibok ng puso niya sa balikat ko. Salamat Maya, niligtas mo ulit ako. Tumawa siya. 2 beses pa lang po.
Madami pang susunod. Pagbitaw namin, inilagay ng lola niya sa kamay ko ang isang supot ng pan de coco. Nagpumilit po siyang, ipagluto ko kayo para mamigay. Natawa ako habang umiiyak. Isang reporter ang lumapit at nag-abot ng mikropono sa akin. Diego, may gusto ka bang sabihin sa mga Pilipinong fans? Tinitigan ko ang camera. Ang kalangitan sa Cebu, pagkatapos ng ulan ay napakalinaw kaya nakikita ko ang bawat mata sa grandstand. Sa bansa ko, sabi ko, pumapakpak lang ang mga tao kapag nananalo ka. Nabuhay ako ng ganun buong buhay ko. Akala ko, tapos na ang karera ko pagkatapos ng aking pagkakamali. Akala ko, talunan na lang ako. Akala ko, wala nang maniniwala sa akin. Tumigil ako, bumaling kay Maya, hanggang sa sinabi ng isang batang Pilipino na ang ganda ng pagkadapa mo. Umakyat ang mainit na tawa mula sa grandstand at sinabi ko ang huling mga salita na alam kong kakalat sa social media. Sa bansang ito, hindi nila pinipilit ang mga tao na manatiling nakadapa. Tinuturuan nila tayong bumangon. Tumingin ako kay Maya, basag ang boses, dahil sa Pilipinas, kaya ko nang bumangong muli. Pagkaalis ko sa field, nakatanggap ako ng message mula sa European Club. Tinatanggap namin ang desisyon mo. Bukas pa rin ang pinto para sa'yo. Imposible man, ngunit dahil iyon sa hindi ko sila hinabol. Tumingala ako sa gabi ng Cebu, tumila na ang ulan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit alam kong hindi na ako ang Diego na gawa sa pagkakamali. Ako si Diego Valdez, ang taong pinaalalahanan ng isang batang Pilipino na kahit ang pagbangon mula sa pagkakamali ay maaaring maging napakaganda. At hindi ko kailanman kakalimutan yon.